ang dalawa sa naging pinakasikat na love team sa Pilipinas. Sina James Reid at Nadine Lustre ay nagkaroon ng kanilang showbiz breakthrough noong 2014 sa pamamagitan ng big screen rom-com na Diary ng Pangit, na naglunsad ng isa sa pinakamalaking love team sa kanilang mga kasabayan. Alamin natin ang kanilang mga naipundar sa kanilang kasikatan sa pamamagitan ng kanilang bahay, sasakyan, negosyo at net worth. Siya si Robert James Reid, nakilala sa pangalan na James Reid. Siya ay isinilang sa Sydney, Australia, noong May 11, 1993 sa isang English-Australian na ama, si Robert Malcolm Reid at isang Pilipinong ina, si Maria Aprilon Marquinez. Mayroon siyang 4 na kapatid na lalaki at 2 kapatid na babae sa ama, at isang kapatid na babae mula sa kanyang ina. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay 2 taong gulang, at si James ay nanirahan sa Australia hanggang siya ay 15 taong gulang. Kasama ang kanyang ama, lumipat si Reid sa Pilipinas dahil sa mga isyu sa pananalapi noon. Nauna nang sinabi ni James na nahirapan siyang mag-adjust sa kanyang bagong buhay sa Pilipinas, lalo na dahil sa iba't ibang kasanayang academic at social skills, gayon din sa mga kahirapan sa wika. Siya ay naka-enroll sa Makati Science High School, ngunit ang kanyang ama ay pinaaral siya sa Carabar High School Distance Education Center, isang Australian distance learning center na matatagpuan sa Carabar, New South Wales, Australia. Siya ay 17 taong gulang lamang nang pumasok siya sa bahay ng Pinoy Big Brother bilang isa sa 10 international housemate noong April 2010. Noong June 26, 2010, itinanghal siya bilang Pinoy Big Brother, Teen Clash 2010, Big Winner, at inalok siya ng 2 taon kontrata ng Star Magic sa ABS-CBN matapos manalo. Siya ay tinukoy o binansagan bilang multimedia prince ng bansa ng maraming media outlet, at nakakuha ng FAMAS Award, isang MTV Europe Music Award at 2 SBS Pop Asia Awards. Naglabas din siya ng 2 studio album, Palm Dreams at Love Scene, parehong self-produced sa ilalim ng kanyang sariling record label ang Careless. Noong October 2019 nang pinili ni James na huwag i-renew ang kanyang kontrata sa Viva Entertainment, kahit na may bagong teleseryeng naka-line up para sa kanya, bukod sa iba pang mga proyekto. Ngayon siya ay self-managed at kasalukuyang naninirahan sa Los Angeles, California kasama ang mga artistang hinahawakan niya mula sa kanyang Careless Music label at management agency. Gusto niyang tuklasin kung ano ang kaya niyang gawin bilang singer, composer, at record producer. Noong 2016, ibinenta ni James ang kanyang multi-million peso house na nagkakahalaga ng 82 million. Nakatayo ang bahay ni James sa 1,000 metro kwadrado na lote sa Loyola Grand Villas, Katipunan. Mayroon itong 3 palapag, 7 silid tulugan, 2 kusina, at isang garahe na kasya ang 6 na sasakyan. Ang bahay ay naiambag nila ng ex-girlfriend na si Nadine Lustre kung saan sila nakatira. Maraming mga ordinaryong sasakyan si James, wala naman itong naipakitang mga luxury na sasakyan. Nagbahagi din siya ng post-ride snap sa kanyang Triumph Thruxton RS. Kahit na naka-filter, maa-appreciate ng isang tao ang makintab na jet black finish ng kanyang motorsiklo. Ang bagong motorsiklo ni James ay nagkakahalaga ng mahigit 1.3 na milyong piso. Itinatag ni James ang kanyang pagkahilig sa pagpapatakbo ng mga negosyo, at ang sari-saring mga ventures sa ilalim ng Notorious Concepts. Ang grupo ng food at business ay may ilang mga negosyong pagkain at inumin sa lugar ng Makati tulad ng Alamat, Japonesa, Peruana, at West 32. Sila rin ang nagmamay-ari ng HQ, na isa sa pinakakilalang poblasyon spot ngayon. Inamin ni James na nakipagsapalaran siya nang iwan niya ang kanyang karera sa pag-arte pabor sa pagbuo ng sarili niyang record label, ang company niyang Careless Music. Ginagawa ito ni James at ng kanyang team sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng kanilang presensya sa entertainment scene sa Hollywood. Sa puntong ito ng kanyang karera, aminado si James na masaya kung paano sinisimulan ng Careless bilang isang team ang mga bagay na posible para sa kanilang mga artista na gustong ipakita ang kanilang talento dito at sa ibang bansa. Si James ay may tinatayang net worth na $28 million, o 1.6 billion pesos.
Ito ay batay sa mga naiulat na pagbabahagi sa mga website, dahil walang nakakaalam ng kanyang saktong network. Pero kung pinagsama ang kanyang mga kinikita sa Instagram, investment, businesses gaya ng Careless at iba pa, ay malamang na mas malaki pa ang net worth nito. Siya si Nadine Alexis Pagio Lustre, kilala sa pangalan Nadine Lustre. Siya ay ipinanganak noong October 31, 1993, sa Quezon City. Siya ang panganay sa apat na anak kina Miracle Pagio Lustre at Ulysses Lustre, isang mechanical engineer. Nag-aral siya sa Diliman Preparatory School at kumuha ng Communication Arts major in Films sa Colegio de San Lorenzo sa Congressional Avenue, Quezon City. Sa edad na 8, nagsimula siya bilang TV host sa children-oriented show ng RPN na pinamagatang Storyland. Itinampok din siya sa Disney Channel Asia sa Pilipinas bilang child host. Matapos pumirma sa Viva Entertainment, naging miyembro ng cast sa youth-oriented program na Bagets ng TV5 at lumabas sa ilang palabas ng GMA Network, kabilang ang mga pagtatanghal sa SOP Rules. Ang kanyang pambihirang tagumpay ay dumating kasunod ng kanyang pagpapares kay James Reid at magkasamang lumabas sa isang hanay ng mga matagumpay na proyekto tulad ng Diary ng Pangit 2014, Talk Back and You're Dead 2014, On the Wings of Love 2015. Bilang isang recording artist, naglabas siya ng isang studio album na Wildest Dreams 2020, at nagko-direct sa kanyang mga music video. Ang kanyang gawaing musikal ay nakakuha ng kanyang 13 Mix Music Awards at isang PMPC Star Awards for Music. Siya rin ang unang Filipino ambassadress ng Swedish fashion brand na H&M at one of the highest-paid Filipino celebrities on Instagram. Ang mga pelikula ni Nadine ay kumita ng 1.28 na bilyong piso, kaya siya ay one of the highest-grossing box office stars this century. Matapos nila ibenta ni James Reid ang kanilang house property, ay kumuha siya ng bahay sa Siargao. Ayon sa aktres, nagdesisyon siyang kumuha ng sarili niyang lugar sa isla para maiwasan ang sobrang paggastos para sa matutuluyan, lalo pat ilang taon na siyang namamalagi sa Siargao. Inspirasyon nga ng marami si Nadine Lustre at muli niyang pinahanga ang mga netizen sa pagbili niya ng bagong sasakyan, ito ay ang Jeep Gladiator. Matatandaang noong 2021, naging headline din si Nadine nang mamataan siya sa kanyang bagong Ducati Scrambler 62, na nagkakahalaga ng 599,000. Noon pa man ay hilig na ni Nadine ang malalaking sasakyan. Nagmamay-ari din siya ng Jeep Wrangler na binili niya noong 2016. Ang presyo ng isang bagong-bagong Jeep Wrangler sa bansa ay nagsisimula sa 3.3 milyon pesos. Si Nadine ay hindi masyadong nakikita sa limelight, ito ay dahil abala siya sa pagbuo ng kanyang online na negosyo, o mga negosyo. Binuksan niya ang kanyang unang business, ang Nails Glow and Body Spa, at naging pinakabatang franchisee ng kumpanya hanggang ngayon. Inilunsad niya ang kanyang mga online business na Shopboxo, na isang user-friendly na app at web-based na online store builder na may pinagsamang online payment, inventory management, order tracking, and delivery functions. Ang mas bago sa kanyang dalawang online ventures ay ang Nadine Lustre Store, kung saan available ang kanyang bagong inilunsad na Lustre Perfume. Magdadala ito ng mga bagong produkto ng Lustre habang ipinakilala sila sa merkado. Nagbibenta rin siya ng seleksyon ng mga premium na item mula sa sarili niyang personal na wardrobe sa tindahan. Ang isa pang store, ang Betty Blooms, ay ang Tambayan, para sa mga taong katulad ng hilig ni Nadine sa mga panloob na halaman, accessories at iba pang bagay na kailangan ng mga halaman, pati na rin ang mga seleksyon ng mga produktong pang-lifestyle na pinili ni Nadine mismo. Dahil medyo bago ang dalawang online store na ito, very hands-on ang actress-entrepreneur sa parehong negosyo. Mas businesswoman na ngayon si Nadine kaysa artista, may mga negosyo din ito sa Siargao. Ang Verde Siargao ay isang plant-based restaurant, nag-aalok ang restaurant ng Naked Pizza, Bangbang Tofu at Mess, isang Mediterranean platter para sa mga nagsisimula. Habang ang The Husk ay isang brand ng plant-based na gatas. Ang The Husk ay isang new milk na kumpanya na naglalayong mag-alok ng abot-kayang alt milk sa Asia.
Inilunsad niya ang sarili niyang cosmetics, lustrous, at fragrance line, Lustre. Siya ang unang local Filipino celebrity na nagkaroon ng full makeup line na may international brand. Inilunsad din ni Nadine at boyfriend na si Christoph Barrio ang negosyo ng alak. Noong nakaraang 2023, sina Christoph at Nadine, kasama ang ilang kasosyo sa negosyo, ay nakipagsapalaran sa industriya ng pagkain at inumin, ang Maison Bacana Wines na nagtatampok ng 3 klaseng alak. Si Nadine ay may tinatayang net worth na $8 million, o 461 million pesos. Ito ay batay sa mga naiulat na pagbabahagi sa mga website, dahil walang nakakaalam ng kanyang saktong network. Pero kung pinagsama ang kanyang mga kinikita sa Instagram, investment, businesses, modeling, movies at iba pa, ay malamang na mas malaki pa ang net worth nito. Si Nadine Lustre at James Reid ay parehong matagumpay ngayon sa kanilang buhay. Marami na sila na ipundar dahil sa kanilang sipag at tiyaga ay nakuha nila ang buhay na kanilang pinapangarap. Ang video na ito ay for entertainment only at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo i-clarify sa comment section. Salamat.